city engineer po. Para malinaw, naging city engineer po kayo sa Maynila, tama po ba? Division chief lang po ako. FP lang po ako, Your Honor. Sino yung city engineer nun? City engineer Roberto Bernardo po. Yan yung undersecretary na binabanggit po ng lahat ng mga tao rito, hindi ba? Yes, Your Honor. So di ba kayo magkakasama sa isang sindikato? Hindi po, Your Honor. Wala po. Magkasama ka sa Maynila, magkasama ka sa DPWH. Tapos tinatanggi mo ngayon na wala kayong connection kay Jinggoy Estrada, Senador Jinggoy Estrada. Paano nangyari? Tingin niyo maniniwala yung mga taong bayan? Wala po. Kay Mika. Kita daw. Connection po kayo. Hindi ka maupay. Ibig mo sabihin, nung panahon na yun, sino ba mayor noon? Tatay niya, hindi ba? Yes, Your Honor. Tingin mo naniniwala kami sa mga ganyang mga pagsasalita na yan? Your Honor, kami po mga division chief po ay wala po kaming direct access kay Mayor Era po noong mga panahon po na yan, Your Honor. Pero malinaw, magkasama kayo ni Engineer Bernardo Yes, Your sa Honor. City Hall. Yes, Your Honor. Kasama rin kayo sa DPWH. Yes, Your Ni Honor. Undersecretary Bernardo, tama po ba? Opo. Maraming salamat. Okay. Yes, Engineer Bryce, please. Before going back to Mr. Diskaya. Thank you, Your Honor. To add up lang po, kung hindi po sila magkakilala, there was a time nag-birthday po si Senator Jinggoy sa Soler. Umattend po siya. Kung hindi po sila magkakilala, Your Honor, there's additional info lang. Engineer Alcantara, di pala kayo kakilala. Bakit ka naman nagpunta sa Soler? Para mahirap maimbitahan sa Soler, di ba? Mr. Chair, I'd like to remind our guest, especially Engineer Alcantara, to answer as honestly as possible all the questions because you're under oath. We don't want these members to type in. Just a reminder. No, it's okay, it's okay. Thank you for the reminder. E. Alcantara, please. Your Honor, napunta lang po ako ng birthday. Sinasama lang po ako ng ibang mga pepe po doon po sa City Hall po, Your Honor. Maraming salamat. We can go back to Mr. Diskaya. I think, tapos na po ba kayo mag-confer with the lawyer, Mr. Diskaya? Before giving it to Senator De Lima, I think it's very important to provide the context as to the question. No? Alam po ninyo, Mr. Diskaya, yung talagang Wala po ako butas kayo mate. sa testimonya kahapon. Okay. Una, Growing your dream business and selling products that are loved doesn't have to be a struggle with the right tool like Odoo. Integration of your end-to-end business process makes boring labor as easy as... ang daming mga kongresistang binanggit. Di ba? Pero okay, sige. Nakaupo, hindi na nakaupo. Pero nakakapagtaka na malaki kayong kontratista sa panahon ng gobyerno ni President Noynoy Aquino, isa sa pinakamalaking kontratista sa panahon ni Pangulong Duterte, isa sa mga pinakamalaking kontratista, actually pinakamalaking flood control. Pag pinagsama-sama ko lahat ng kumpanya ninyo, sa ilalim po ng gobyerno ito, pero walang kahit isang senador sa inyo po sinumpaang salaysay. Yun po yung una. Pangalawa, sabi po ninyo kahapon, walang ledger kayong hawak sa listahan bago 2022. Wala akong naniniwala siya kasi ang yabang nyo nga ho, when as far back as the Aquino administration, andun kayo sa top contractors po. Ibig sabihin, hindi mo maniniwala yung tao na the same modus operandi that you have been doing, that you had stated in that affidavit, Kain. is not being implemented Kain. in the previous Duterte administration Oo. and in the previous Aquino administration. Oo. Wala akong maniniwala na ang listahan niyo po ng mga pangalan ay hanggang 2022. So my question to you, and maybe this is the question of Congresswoman De Lima, Pakorek ka nga lang sino pa po yung mga pangalan na dapat pong malaman ng bayan? Your Honor, ang ibig ko po sabihin dito, ilan sa kanila ay sina. Kasi po, Your Honor, ang ibig ko sabihin dito, hindi ko naman po lahat literal silang binigyan. Sample po, si Kong Ramon Romulo po ng Pasig, hindi ko naman po talaga siya personal na inabot sa kanya yung pera. Kundi,
sa tao po ni Aris, kaya mapapansin niyo po, ilan sa kanila ay sina. Kasi yung iba po dito, personal ko pong inabot sa kanila o Tek, bigay. corona lang kayo mong lapis. Mga tao lang po nila ang kumuha. Okay na yun, huwag na nating galuhin yung tanong. Ang tanong, sino pa yung mga tao na dapat mong pangalanan dito na hindi po pinapangalanan? Huwag na tayo magdebate sa grammar mo ng Pilipino. Naiintindihan mo natin yan. Gusto niyo pong puntahan. Ang tanong, meron pa bang dagdag na kongresista nakasama sa payoffs? Meron pa bang Ikaw lang, Nay! kasama dapat sa mga payoffs po ng Vizcaya Date Firms? Your Honor, wala na po. Congressman Woman de Lima, please proceed. Takloban lang ni Takon. Hindi pa ako naniniwala. Kung ano pong tanongin? Meron mo bang nag-assist sa inyo nung ito ay pinisenta sa Senado? Your Honor, wala po talaga dahil ako po talaga ang nagsulat nito based on my personal knowledge po talaga at experience. At ito ay sinumitin nyo. Komite. Yes po, yes po, Your Walang Honor. ibang kumausap sa inyo bago ito sinumite. Wala po talaga, Your Honor, wala po. Yung committee. Ang pinagtataka ko lang po, kanina nadinig mo natin lahat. You were asking for an executive session. And you said something like, kasi natatakot ako para sa pamilya ko. And perhaps you can check it from the records, from the TSN's exact words or the exact sentences na sinabi that you were requesting for executive session. Do not tell me now. Yung pag-request ko ng executive session ay wala lang. Wala kang ibang importanteng sasabihin. Wala kang ibang pangalan ng papanggitin. Why in the first place did you request for executive session? If there's nothing that you would want further be added in your sinumpaang salaysay. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naiintindihan dahil kinakapan po ako kanina sa inyo. Pero ito ko ay natutunan ko po yung tanong. Pero klaro, humingi kayo ng executive session. Klaro na sinabi nyo, natatakot ka. Totoo po. Kanino? Kanino ka natatakot? Your Honor, natatakot po ako sa kaligtasan po ng pamilya namin dito po sa mga taong pangalanan po namin. So, bakit kailangan mo ng executive session? Anong pangalanan mo na dito? Kung wala ka pang ibang idadagdag na importante at lalo na mga pangalan. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan kanina yung talagang paikot ng tanong. Dito po ako naguluhan sa ilan sa kanila. Pero kayo mismo ang nagsabi executive session. Sinong nag-advise sa inyo na humingi kayo ng executive session? Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ako masyadong magaling sa legal. Kadalasan lang po ako nanonood lang Sino po. po ang nagsabi sa inyo na humingi muna kayo ng executive session? It could not be your own idea. Kasi nga sabi mo, hindi mo naman naiintindihan. Wala po, Your Honor. Minsan naririnig ko lang po sa ibang mga napapanood ko sa YouTube yung mga ganong klase ng Naiintindihan mo sagot. kung anong ibig sabihin ng executive session? Kasi kung hindi mo naiintindihan yun, bakit mo babanggitin yun? Your Honor, pasensya na po kayo sa kanina na isagot ko. Pero ang sagot ko po ay ito na po lahat. Paano mo pinili yung mga pangalan na ito? Selected names mentioned and listed in your sworn statement. Paano nyo po pinili yung mga pangalan na ito? Ito po yung mga pangalan na to ay ito po yung mga nakilala ko po at yung mga tao po nila na humingi. Paragraph Done. 19, before paragraph 20, where you enumerated 17 or so members of the House of Correct. Representatives, sinabi niyo po dito, ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat Tama transaksyon mali, ay may tama karampatang mali. voucher at ledger Nakabot ako 9. na nagsasaad ng mga araw